Magandang araw mga ka-Express Info. Enough is enough. Tatlong sunod-sunod na talo at mas masakit pa na talo pa ang Gilas versus Taiwan na isang dekada nang hindi nakakuha ng panalo laban sa Gilas. Kaya tuloy na kumpara si Coach Tim Cone kay Coach Hat Reyes na mas magaling pa daw si Coach Hat. Hindi lang si Coach Tim Cone ang nailagay sa microscope, kundi pati na rin ang mga local players, especially ang mga PBA players na napaka-inconsistent ngayon. Gilas top spot ang habol nila laban sa New Zealand, pero ramdam na ramdam ang pressure ng bawat manlalaro at ni Coach Tim Cone. Kailangan talaga nilang ipakita ang kanilang husay at determinasyon sa laban para makamit ang inaasam na tagumpay. Well, hindi biro ang hamon na ito, lalo na't may mga mata na nakatutok sa kanila sa bawat galaw. Hindi na may kakaila ang sunod-sunod na pagkatalo ng Gilas, 3 laban na talo, at pinakamasakit pa ang pagkatalo laban sa Taiwan na isang dekada na ang lumipas bago sila mapanalo. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng malaking pressure at concern sa buong basketball community at naging dahilan para mas lalo pang suriin ang performance ng team at ang strategy sa loob ng court. Dahil sa mga pagkatalo, maraming kritiko ang nagsabing kung si Coach Hat Reyes ang nasa sideline, baka iba na ang naging resulta ng laban at inihahambing na ngayon si Coach Tim Cone sa dating coach legend na si Coach Hat na sinasabing mas may kakayahan at karanasan. Subalit hindi naman ito simpleng paghahambing dahil iba-iba ang estilo ng approach ng bawat coach sa pagbuo ng isang competitive team. Hindi lang si Coach Tim Cone ang nasa microscope, kundi pati na rin ang mga local players, lalo na ang mga PBA players na napaka-inconsistent ngayon. Mahalaga ang kanilang performance sa bawat laban at kailangang maging mas maayos ang kanilang laro para maibalik ang tiwala ng mga fans at mapanatili ang posisyon ng Gilas sa international stage. Sa ganitong hamon, malaking hakbang ang kailangan para mapagtagumpayan ang mga pagsubok at muling makamit ang tagumpay na inaasam ng bayan. Kaya against New Zealand ay inaasa ang puputok na ang opensa ng Gilas at kagagat na ang depensa ng Gilas against New Zealand. Kilala pa naman si Coach Tim Cone sa kanyang depensa, pero against Lebanon, Egypt at Taiwan ay parang amateur ang pinakitang depensa ng Gilas, especially off pick and rolls at pati sa transition defense ay palaging nauunahan. Habang kilala si Coach Tim Cone sa kanyang sulit na depensa, malaki ang inaasahan ng mga fans na puputok na ang kanilang laro sa pagtatangkang magbalik ang Gilas sa tamang direksyon. Kailangan talagang maging mas aggressive at magtulungan sa harap ng kanilang mga kalaban upang mapakita ang tunay na galing ng kupunan. Pero ang tanong ng marami, bakit tila hindi naging epektibo ang depensa ng Gilas laban sa Lebanon, Egypt at Taiwan? Parang naging amateur ang diskarte nila, lalo na sa pag-handle ng pick and rolls ng kalaban. Sa mga ganitong uri ng sitwasyon, makikita na nahihirapan pa silang makahabol. Bukod pa dito, sa transition defense, tila palaging nauunahan ang Gilas ng kanilang mga kalaban na naging malaking factor sa kanilang pagkatalo. Dahil dito maraming mga tanong ang lumilitaw tungkol sa sistema ng depensa ng Gilas at kung paano nila ito mapapabuti. Ang mga pagkatalo na ito ay nagsisilbing wake-up call kay Coach Tim Cone at sa buong team. Against New Zealand, inaasahan na puputok na ang opensa ng Gilas at sabay nakakagat ang kanilang depensa. Given the competitive nature ng international basketball, critical na maging aggressive ang Gilas sa bawat possession, gamit ang mabilis na ball movement at smart plays para ma-pressure ang kanilang kalaban. Kumbaga, this game is not just about scoring points, but also about keeping the opponent at bay with a sturdy and coordinated defensive strategy. Kaya naman critical na pagtuunan ng pansin ang pag-enhance ng defensive schemes ng team bago ang laban kontra New Zealand. Dapat mag-focus ang coaching staff sa pagtutok sa off-pick and rolls at sa pagpapabilis ng transition defense para hindi na sila maunahan sa kalaban. With dedicated adjustments and intensive practice, may malaking chance ang Gilas
na kanilang maibalik ang kanilang dating Gilas defensive firepower, making them more competitive not just offensively but also defensively in the upcoming international challenges. Well, I don't know if it is the lack of aggressiveness or talagang mas mahina talaga ngayon ang Gilas without Kai Sotto. Para sa akin, maaring adjustment period lang ito o di kaya ay natural na decline, pero masasagot talaga ang katanungan na yan sa laban kontra New Zealand. Pero kung balikan natin ang mga interviews ni Coach Tim Cohn, malinaw na hindi bahagi ng kanyang plano ang talunin ang Taiwan at New Zealand in this window. Ayon sa kanya, kung ganun ang magiging target, hindi na talaga sila sasali sa Doha Cup at magfo-focus na lang sa kung paano malalampasan ang retold teams na ito. Ginawang training ground ni Coach Tim Cohn ang Doha Invitational at pati na rin ang laban sa Chinese Taipei para sa FIBA Asia Cup sa August. Dahil sa ngayon, hindi pa tiyak kung may sapat na training time ang Gilas bago sumabak sa main tournament. Kaya naman ginagamit ang mga laban na ito bilang paghahanda at pag-assess sa performance ng team. Kaya naman hindi pa tayo dapat padalos-dalos. Meron pa namang games sa linggo kontra New Zealand para makuha ang top spot ng Gilas sa ating grupo. Ito ang magiging litmus test bago harapin ang mas matinding laban sa international stage. At kasabay nito, siguraduhin ni Coach Tim Cohn na walang magka-injury sa team. Maging win or loss, priority pa rin nila ang kaligtasan at kondisyon ng mga players para sigurado na pasok ang Gilas sa FIBA Asia Cup at handa sila sa mga mas mahihirap na hamon. Positioning ang pangunahing habol ng Gilas. Ang kanilang strategy ay makakuha ng magandang posisyon sa grupo upang hindi agad makakatagpo ang Australia at iba pang powerhouse teams sa early part ng tournament. Ito ang tamang hakbang para magkaroon ng competitive advantage sa long term ng FIBA Asia Cup. Napahiya na si Coach Tim Cohn at ngayon umiingay na ang mga bashers na nagrereklamo sa mga nakaraang pagkatalo. At dahil dito, natural na magkaroon ng extra motivation ang Gilas para ipakita na kaya nilang bumangon at lumaban at labanan ang pressure. Sa game kontra New Zealand, asahan natin na ibubuhos nila ang lahat ng effort para hindi lang makuha ang panalo, kundi pati na rin ang top spot na sobrang mahalaga sa kanilang reputasyon. Mahalaga rin ang panalo para sa moral ng team. Alam ng bawat manlalaro na pagkatapos ng February window, matagal silang magpahinga at sa August pa muli maglalaro. Kaya naman napakahirap isipin na magsisimula sila ng bagong cycle na dala ang bigat at pagkatalo. Ang panalo ngayon ay magsisilbing reset button para sa kanila, isang paraan para balikan ang kanilang kumpiyansa at may pakita na handa silang bumangon at mag-improve.